Natawa na si Conrad nang wala nang masabi. Ano pa nga bang magagawa niya? Sinatalyo to na lahat ng gusto ay makukuha. Dapat lang iho. Si Conrad ni kinatawa na lang nila dahil halatang wala nitong kawala sa gusto ni Natalyo. Then, welcome sa aming pamilya Bayaw. Kuya Oscar, natatawang tura ni Brixton na bahagyang niilang sa naging tawag sa kanya ng lalaki. O bakit? Mas gusto mo ba akong tawagin kuya kesa Bayaw? Walang hiyang inamin ni Brixton na mas gusto niyang tawagin silang kuya at ate ng kanyang asawa dahil nakakailang. O sige, nakakailang nga naman. Isang araw bagong nakatakdang pagbaba ni Brixton ng Maynila ay dinala niya sa mansyon nila si Seska upang doon kumain ng dinner. Pinaghandaan niyang mabuti ni Nati lalo pat nabanggit na ng kanilang anak ang ginawa niyang pag-propose ng kasal sa kasintahan. Hindi na nag-demand si Nati na dapat ay alam nila yon. Masaya siya para sa dalawang bata, gaya ng asawang si Gaston. Ganon kaseryosong anak nila na makasama si Seska hanggang pagtanda. May pagmamanahan naman ang kanilang anak at nasa hustong edad na rin naman. Isa pa, doon din naman sila papunta. Mom, ihahatid ko lang po si Seska sa kanila. Paalam ni Brixton na kinuha na ang susi ng sasakyan. Salamat po sa dinner. Yukod naman ni Seska na nagawa pang yakapin ni Nati bago tuluyang hayaang tumayo. Nasa living room ang mag-asawang Barcela noon kasamang magkasintahan. Nanunood ng TV. Hindi ba't sabay kayong bababa ng Maynila bukas? Tanong ni Nati na ang tingin ay nasa anak niya. Opo, Mommy. Ihahatid mo si Seska ngayon sa kanila. Tapos susunduin mo rin naman bukas, hindi ba? Muli pang tumango si Brixton na naguguluhan sa ina kung anong nais nitong iparating. Bakit hindi na lang siya dito sa ating mansyon matulog? Agahan niyo na lang na gumising bukas para daanan ang mga gamit niya. Suggestion pa ng ginang sa saglit na sinulapan si Seska. Napakurap na si Seska sa sinabi ng ginang. Hindi niya inaasahan na i-offer nito yon. Iha, ano sa palagay mo? Tanong pa ni Nati na nasa kay Seska ng buong atensyon. Why don't you stay here for one night? Baka kasi itong si Brixton ay sa inyo na naman matulog kapag inihatid ka ngayong gabi. To be fair lang yun sa amin. Ikaw naman ang matulog dito sa mansyon. Ako na lang ang tatawag sa mga magulang mo upang ipaalam ka for tonight. Halos mapunit ang labi ni Brixton sa lapad ng ngiti nito. Yun naman talagang kanyang plano na nahulaan kaagad ng ina. Doon siya matutulog sa villa ng mga Navarro. Dangalang at nahulaan kaagad yun ng ina. Binalik na niya ang susi ng sasakyan nang hindi tinatanong si Seska. Alam niyang hindi nito magagawang tanggihan ang paanyaya ng kanyang ina. Seska, Mom is right. Ikaw naman ang matulog dito sa mansyon namin. Alanganin ang naging ngiti ni Seska. Alam niyang hindi maglalaon at magiging parte na siya ng kanilang pamilya. Ngunit nahihiya pa siya ngayon na umastang kabilang nasa kanila. Fiancé pa lang siya, hindi pa talaga sila literal na kasal. Malaki ang kwarto ko at ang aking kama. Promise, hindi ka maiilang kapag natulog dito. Magiging ipokrita si Seska kung sasabihin niyang sa ibang silid siya matutulog. Masyado na siyang matanda para hilingin yun kay Brixton. Tsak na hindi rin naman ito papayag sa nais niya. Saka, hindi naman ito sinadjust ng ina ni Natalyo so ang ibig sabihin lang noon ay ayos lang sa kanila na matulog sila sa isang kama. Hindi konserbatibo ang magiging in-laws. Tama si Natalyo iha. Malaki nga silid niya na sakto lang sa inyo. Kung ayaw mo naman sa kwarto niyang matulog ay marami kaming spare rooms. Magsabi ka lang at magpapalinis tayo ng isa. Itinin natin na salita ng tingin sa kanila. Mommy, sa silid ko siya matutulog. Or pwede rin naman sa guest room basta doon din ako tatabi sa kanya. Pagak na natawa si Gaston na kanina pa nakikinig sa usapan ng kanyang mag-ina. Manang-mana talaga sa kanyang panganay na anak. Bagamat may sariling silid noon si Nati sa kanilang mansyon noong nagbakasyon ito na natatandaan niya, nagagawa niya pa itong dalahin sa silid niya nang hindi nalalaman ng kanyang inang si Doña Josefina. Nakakahiya naman po. Ano ka ba iha? Magiging parte ka ng pamilya namin kaya dapat hindi ka nahihiya. Ha? Francesca, ate, kung ayaw mo matulog sa kwarto ni kuya, pwede kang sa kwarto ko matulog ngayong gabi. Biglang sabad ni Gavi na kabababa lang ng hagdan at naririnig ang daloy na pinag-uusapan nila. Willing akong i-share ang aking room sa'yo. Gavi, angil sa kanilang usapan at nakipag-agawan pa sa fiancé niya. Bakit? Nagsasuggest lang naman ako kasi baka yun ang kanyang gusto kuya. Matari na irap ng mata ni Gavi. Muli pang tumalim ang tingin ni Brixton kay Gavi. Kung kaya naman binawi niyang sinabi. Biro lang,
Alam ko hindi ka papayagan ni kuya, kaya doon ka na lang sa kwarto niya. Sa bandang huli si Brixton na rin ang nagwagi sa lahat ng suggestion nila. Sa kwarto niya matutulog ang fiancé. Nag-iwan niya ng malapad ng ngiti sa labi ni Natalio bago umalis dahil umano ay may sasabihin ng ama about business. Ako nang bahala sa kanya kuya, dadalhin ko na siya sa kwarto mo. Maligayang pinagmasdan lang sila ni Nati. Makikita sa mga mata ng ginang na buong puso niya nang natanggap si Seska na magiging bahagi ng kanilang pamilya na kung noon ay labis niyang kinamumuhian dahil sa ina nito. Sige na Gavi, dalhin mo ng ate Seska sa silid ng kuya mo at nang makapagpahinga na, utos ni natin na maglaho na si Brixton at Gaston na tumungo sa labas. Maaga pa silang gigising ng kapatid mo bukas dahil pababa na sila ng Maynila. Okay, mommy. Halika na ate. Hawak ni Gavi sa isang braso ni Seska na inila na paakyat sa ikalawang palapag. Hindi nalala yung katawan nilang dalawa, bukod sa mas matangkad si Gavi. Kung kaya naman pinahiram siya ng damit nitong pantulog na umano'y kakabili pa lang at hindi pa nasusuot. Ganun na lang ang pasasalamat ni Seska sa kanya. Unahan mo nang matulog si kuya. Huwag mo na siyang hintayin, suhol pa ni Gavi. Bago mahinang humagikik na nakikinita ng pagkainis, malamang sa mukha ng kapatid kapag nakitang tulog na si Seska pagpasok nito sa sarili niyang silid. Iwan na kita dito ate Seska ha. Good night. Yakap pa sa kanya ni Gavi sabay halik sa pisngi at tinungo ng pintuan. Ilang segundong na napatitig si Seska sa nilabasang pintuan ni Gavi na nakapinig na. Tahimik ang loob ng silid. Walang kahit na anong ingay bukod sa hininga niya. Humahalimuyak ang pamilyar na amoy ni Natalio na sumasama sa hangin. Umiikot sa kabuuan ng silid ang kanyang mga mata. Nang dumapo yun sa pintuan ng banyo ay una niya itong tinungo upang maglinis na ng kanyang katawan at magpalit na ng kanyang damit. Paglabas niya wala pa rin si Brixton. Nilibot niya muli ang paningin matapos na may angat na pinatong sa may sofa sa loob ng silid ang kanyang hinubad na damit. Tahimik muna siyang naupo sa sofa at muli pang iginalang mga mata. Nakadesign ang silid na yon na panlalaki. Maraming libro sa loob ng silid ng fiancé. Maliliit siyang napagiti. Inisip na masyado siguro tong matalino noong nag-aaral. Humantong ang kanyang mga mata sa headboard ng kama ni Brixton. Napatayo siya na makitang may lumang pahina ng sketchbook doon, nakamukha ng isa sa mga pahina ng sketchbook niya nung bata pa siya na kulang na isang pahina. Dinikit-dikit yun upang mabuo. Hindi siya makapaniwala na naroon pala yun kung kaya hindi niya mahanap. Akala niya inaitapon. Kinuha niya. Bakit niya kinuha? Nakokonsensya ba siya pagkatapos niyang gawin yun sa pinaghirapan kong iguhit? Natagpuan na lang niyang kanyang sarili na nakalapit na doon. Walang imik na sinalat yun ng kanyang daliri. Natatawa na siya at the same time ay nagiging emotional. Ang tagal na noon. Ang astig naman na nagawa pang maingatan nito. Tanda mo yung scene natin sa ospital nung mga bata pa tayo? Napalingon na sa likod niya si Seska upang makita lang si Brixton na nakatayo doon. Malapad ang ngiti. Dahil sa pagiging interesante niya sa sketch na yon, hindi niya namalayan ang pagdating nito at pagpasok sa loob ng silid. There was a long time when I hated you very much and even relied on my hatred for you to study hard. Sa makatuwid, ikaw ang naging inspirasyon ko upang mas galingan ko sa pag-aaral at sa lahat ng mga gagawin ko noon. Dahil nais kong ipakita sa iyo kung sino ako sa oras na mahanap kita. Ayaw kong kakitaan mo ko ng kahit na isang flaws upang pagtawanan. Natatawang pag-amin ni Brixton na kagad na nakayakap kay Seska mula sa kanyang likuran. So no matter how good we were together at the beginning of our relationship and how much I like you, I insist that this is revenge. Yun ang buong akala ko. Paghihiganti na hindi nagtagal ay nilaman ko dahil sobrang mahal kita. Totoong pagmamahal na pala yun. Nakagat ni Seska ang kanyang labi. Bagamat na pag-uusapan nilang bagay na yon, hindi na kagaya dati ang nararamdaman niyang sakit. Marahil ay dahil nagawa niya ng matanggap ang lahat. Hinayaan niya na mas manaig ang pagmamahal niya kaysa sa galit. Nanatiling mga mata ni Seska sa lumang pahina ng kanyang sketchbook noon. Have you ever regretted hating me? Kung hindi mo ako kinamuhian, hindi mo ako gagantihan. Hindi magiging tayo ngayon kaya ayos lang yun sa akin Natalio. Ayos lang, yun ang naging daan upang mahalin mo ko ng sobra. Mahinang natawa si Brixton na iniikot ng katawan ni Seska paharap sa kanya. Marahan niyang pinisil ang baba nito at kapag daka ay inabot ng labi niya sa saglit nilang halik. Tumagal pang tingin niya sa inosenteng mukha ni Seska. Silly, pretty lady,
Mahinang bulong ni Brixton na muling binigyan ng yakap si Seska. Do you believe in fate? Noon hindi ako naniniwala. Pero ngayon nang dahil sa'yo naniniwala na ako sa mga nakatadahan ng mangyari. Natalia was also glad that he found his lover earlier than his father. Hindi magkalayong edad nila ni Seska na paniguradong mahaba-habang panahon ang kanilang lalakbayin. Hindi niya sinasabi na late na natagpuan ng amang kanyang ina. Ang ibig niyang sabihin ay sa edad nila ay ang malaking pagkakaiba. Ayos lang naman din na late na, ang mahalaga sa kanya ay magkasama silang dalawa sa paglalakbay. Humigpit pang yakap ni Brixton kay Seska na ginantihan ng babae. Sinayaw-sayaw pa to ni Brixton, hindi malaman kung bakit parang naiiyak siya ng mga sandaling yun doon. Mahal na mahal din kita, Natalio. Alam mo yan? Pumiyok ng boses ni Seska. Natigilan si Brixton nang biglang kumalas ng yakap upang tignan lang ang mukha ni Seska. Hey, ano nakakaiyak? Kahit hindi ko sabihin, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Sinlaki ng mundo. Pinalis ni Brixton ang kanyang mga luha. Ikaw kasi, kalalaki mong tao ang drama mo. Di ba dapat, babae ang mas may emosyon? Natawa lang si Brixton na muli nang hinalikan si Seska. Ngunit tinulak siya ng fiancé. Magbihis ka na't matulog na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Ilang beses pang ninakawan ni Brixton ng halik sa labi si Seska bago ito humalakak na nagtungo sa banyo upang maglinis ng katawan at magpalit ng suot niyang damit. Magkatabi silang nahiga sa kama. Pagkalabas nito, mahigpit na magkayakap, naging sapat yon. Hindi hinangad ni Brixton na may mangyari sa kanila. Saka na nila yun gagawin. Saka na, sasama ba sa atin si Gabi pababa? Sabi niya parang gusto niya mag-aral sa isa sa mga university sa Maynila. Tanong ni Seska na sumaging sa kanyang isipan. I don't think so, nasasama siya sa atin. Ang alam ko, ihati siya nila mommy at daddy gamit ang chopper just in case lang. Hindi pa yung sigurado. Undecided siya kasi baka hindi humiyang ang klima sa Manila sa kanya na halos dito na sa Baguio lumaki. Depende pa yon. Akala ko'y decided na siya. Hindi pa, saka may university naman dito. Si Thor, tingin ko dito siya mag-aaral ng college. Ako lang naman ang ambisyoso sa aming magkakapatid na sa ibang bansa pa. Alam mo na, dahil yun sa'yo kaya sobrang ginalingan ko talaga. Muli lang natawa si Seska sa dahilan ni Brixton na hindi niya mapaniwalaan. Bakit? Normal lang naman yun dahil panganay kang anak na sasalo ng responsibilidad. Huwag na tayong makialam sa desisyon ni Gavi sa buhay niya. Sagot ni Brixton na malayo sa tanong ni Seska na humikab na. Tulog na tayo dahil maaga pa tayong gigising bukas. Ayos ni Brixton ng higa. Hinalikan si Seska ng ilang saglit sa noo. Okay, good night Natalio. Agad na taliman ni Seska na tinurang iyon ni Brixton. Bago magbukang liwayway ng araw na iyon, ay bumangon na si Brixton na mag-alarm ang taon-taon na okasyon sa araw na iyon. Marahan niyang tinapik ang isang pisngi ni Seska matapos maligot makalabas ng banyo. Nakaroba pa siya noon pero bukas ng lahat ng ilaw ng silid. Sa pagod ni Seska, nagdaang gabi kung kaya naman ang sarap pa rin ng tulog niya. Pupungas-pungas sa tanong ng fiancé na malit na dinilat ang mga mata, na agad din naman niyang sinara ng masilaw sa liwanag ng ilaw. Bangon na, kinapa ni Seska ang kanyang phone sa gilid upang tignan ang oras. Nakita niyang maaga pa. Ang aga pa, aalis na ba tayo? Muli niyang tanong na binitawan ng hawak na cellphone. Hindi pa, pero may kailangan tayong puntahan. Kuha na ni Brixton ng kanyang damit sa closet. Ilang beses nang nilingon si Seskang nakahiga pa rin pero nakadilat ng mga mata nito. Death anniversary ng Lola Josefina ko ngayong araw. Pupuntang buong pamilya namin sa puntod niya. Sumama ka, parte ka na ng pamilya namin. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo kagabi, sorry. Anitong sinuot ng damit ng kanyang kinuha. Mamaya ka na maligo pagbalik natin. Magbihis ka na lang muna. Maaga lang ako naligo dahil nakasanayan ko na. Explain niya. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Seska nang marinig ang sinabi ni Brixton. Nahulog pang comforter sa sahig na kanyang natadyakan kung kaya naman agad niya yung pinulot. Nakakahiya kung paghihintay nila ng matagal ang pamilya ni Natalio. Hindi alam ni Seska na ganun palang buwan na mamahingang matanda. Na minsan na rin niyang nakaharap nung bata pa siya. Bumalatay ang kaba sa mukha niya si isiping makakasama siya doong pumunta. Kailangan ba talagang kasama pa ako? Muling tanong ni Seska pagkalabas niya ng banyo. Tapos na siyang maghilamos noon na minadali lang din niya. Tumigil sa kanyang ginagawa si Brixton na nagsusuot na ng necktie ng mga sandaling yon. Tapos na rin tong magsuot ng pants.
Magkatabi na tayo natutulog sa isang kama, tapos tatanungin mo pa ako niyan? Siyempre oo, gaya ng sabi ko kanina, parte ka na ng aming pamilya. Mas matutuwa pa ngayon si Lola kapag kasama kita. Saka paniguradong hindi ka ipapaiwan ni Mommy at Daddy dito sa mansyon. Namula ng mga mukha ni Seska at ninampot ng kanyang jacket upang suotin ngayon. Ni hindi niya na nakuha pang ayusin ng kanyang mukha at maglagay ng konting make-up. Nag-foundation lang siya at konting lipstick na hindi naman niya mamukhang maputla. Nilapitan na siya ni Brixton at saglit ikinulong sa kanyang mga braso. Hindi napigilang humalik. Tapos ka na? Tumango lang si Seska na sinipat ang sarili sa whole body na salamin sa loob ng silid. Halika na. Sa tingin ko nasa living room na sila. Giya ni Brixton papalabas ng kanyang silid. Tamang ang hula ng lalaki, nasa living room ng kanyang buong pamilya. Nakalugmok sa sofa si Gabby na panayang hikab. Halatang antok na antok pang mga mata nito. Naka-jacket lang din ito at maong na pants. Si Thor naman ay may hawak na tumbler na paborito niyang hot chocolate na panaka-naka niyang hinihigop. Labas-masok sa pintuan ng mga maid na dinadala ang mga pagkain na kanilang dadalhin sa libingan. Doon sila kakain ng almusal at mananatili ng ilang oras. Ganun palagi ang kanilang ginagawa. Mag-aalay ng panalangin at ilang oras upang makasama si Doña Josefina kahit nasa kabilang buhay na siya. Alalahanin ng kanilang nakaraan. Mom, kay kuya na lang kami sasabay ni Thor. Tayo ni Gavi na makitang pagbaba nila ng hagdan. Nakapamulsa ang kanyang dalawang palad at muli pang humikab. Halatang tinatamad. Sige, kayo nang bahala. Eto iha, abutin natin ng isang tumbler na may takip kay Seska na kagad naman niyang tinanggap. Masyado pa siyang nahihiya sa kanila kung kaya naman napatingin na siya kay Brixton. Hot chocolate yan na mismong galing sa mga kakao na nakatanim sa likod. Salamat po. Nahihiyang tugon ni Seska na nilingon na ni Talyo. You're welcome. Tara na. Anang Gina na nagpatiunan ng lumabas ng pintuan. Sumunod naman sa kanyang mga anak kasama si Seska. Nandun ang daddy niya sa sakyan naghihintay. Hindi inaabot ng isang oras ang naging biyahe nila at narating na nila kung saan nahihimlay ang katawan ni Doña Josefina. Magkakatulong silang lahat ni inayos ang kanilang mga dalang pagkain upang ihanda lang yan sa malaking table. Dahil galing sa mayamang angkan ay may malaking mausoleo, mga Barcelo, kung saan nagmistulang malaking bahay sa tuktok ng bundok. Malaki ang sakop noon na binili pa ng asawa ni Doña Josefina noong nabubuhay pa ito. Doon din nakahimlay ang ama ni Gaston. Gusto nga sana nilang daling doon ang remains ng kapatid niyang si Beverly, ngunit hindi naman pumayag si Krisa. Nais niyang makasama ito ng kinalakihan niyang ama na nirespeto nila Gaston. Dati, kada anniversary ng kamatayan ni Doña Josefina, ay umuwi ang ibang mga anak nito, ngunit ngayon na medyo may mga edad na rin ay kumisa na lang yun mangyari. Bumibisita naman ang iba nitong mga apo, ngunit hindi mismo sa araw ng kamatayan na matanda, kaya ang pamilya lang ni Gaston ang naroon. Maging si Krisa hindi nakaakyat ng Baguio na abala sa kanyang mga anak at asawa. Mama, kamusta ka na? Panimula ni Gaston na nakatingin sa lapida ng ina. Maingat na ipinatong ni Nati ang dala niyang punpun ng mga bulaklak na pinitas nilang dalawa ni Gabi. Kanina pagising nila mula sa mismong garden na iniwan ng matandang Josefina. Inalagaan niya ni Nati na siyang bili ng matanda sa kanya. Yun din ang palagi nilang dinadala kada dadalaw sa kanya. Tinupad niyang pangako sa matanda. Masyado ng maaga, ngunit nais din ni Nati na kung sakaling mawawala na sila ni Gaston, mula din sa garden na yun ang mga bulaklak na dadalhin ng mga dadalaw sa kanila. Kada araw ng kanilang pamamahinga, tipid na yun ay pamilyar pang bango. Hindi na rin kailangan pang bumili kahit nasabihin na kaya yon. May bagong dagdag sa ating pamilya. Kita nyo ba? Ayan ang apo niyong si Natalio. May babae ng kinahihibangan. Ready na siyang mag-asawa at bumuo ng pamilya. Dagdag ni Gaston na nilingon pang panganay. Mahinang natawa doon si Nati. Manang-mana sa akin.